So, kakagising ko lang. Ito pala yung video from the last time na gumawa ako about dun sa purchase namin. Like, I think last March ba yun ng Mint Residences. Tapos, so naibalik na namin yung document sa sa SMDC. So, may mga ginawa lang mga paperworks. Tapos, binalik na nila, since pinirmahan na namin yung contract and all that, ibinalik na nila ang document. So, ito na yung original na pinirmahan namin and then binalik na nila sa amin. So, ang kagandahan lang doon sa SMDCs is yung hindi ka magbabayad doon sa pagpapadala ng document. Imagine kung magbabayad ka, ang mahal kaya magpa-DHL. Kasi minsan $350, minsan like, nagmahal na talaga. Last time na nagpadala ako ng document from papuntang Pilipinas, almost 10,000 na. Depende din siguro sa bigat. Pero, ang kagandahan lang doon, ibinalik nila yung document. I mean, pinadala nila yung document, yung original document, through DHL nang walang bayad. So, titingnan na natin kung anong laman ito. So, from SMDC, ito yung recent purchase ng namin, doon sa Makati, sa SM Field Residences. Buksan natin ulit. Parang, ayan. Buksan natin. Yan, nakasobre. SMDC. So, nag-start na kami magbayad nung March, I think. March. February pala. February kami nag-down ng 50K. Tapos, nung April pala yung nag-start ng after 45 days, nag-start na ng monthly payment, which is for 36 months to. So, ang turnover pala ng unit namin is 2029 pa. So, pero matagal pa. Ang turnover pala ng Mint Residences is malapit na actually. Early 2027 yata, based dun sa sinasabi nila. So, malapit na talaga siyang mayari. So, parang matuturnover muna siya bago kami matuturnover muna siya bago kami makapag-turnover din ng sa amin kasi medyo late na 36 months. So, yun lang kagandahan. So, ito lang yun. Yung mga previous na same lang. Yung previous na pinirmahan. So, parang ang nakalagay dito, Mint Residences Unit 9. Tapos, ito lang naman, notarized contract to sell. Ito yung pinadala nila. Scheduled payment and detailed provisions. So, sales documentation. Ito lang yung mga document na yan. Tapos, ito rin naman yung last time yung pinirmahan namin. Tapos, kasi ito kasi naka-notarize. Yan yung pinanotarize. So, yun. So, yun lang. Medyo matagal-tagal pa to. 2027. Mga matagal-tagal pang magbabayan. And then, yun lang update. Yun ang kagandahan din sa SMDC. Kasi, nakukompare ko din naman kasi yung mga sa ibang mga developer. Kasi minsan hindi na sila lahat na lang may bayad. Ang kagandahan sa SMDC, 'di ba, pag napansin ko sa mga unit, wala ka ng common area na binabayaran sa property tax, wala ka ng common area na binabayaran. Unlike sa ibang developer, yung common area, nagbabayad ka ng property tax din. For example, doon sa isa kong property, nagbabayad ka ng property tax doon sa unit mo itself. Pero doon sa common area, magbabayad ka, which is hindi yun ganun sa SMDC. Karamihan na, kasi meron kaming property sa SMDC at meron kaming property sa, ayoko na magbanggit sa kung anong developer yon. So, yun ang napansin ko. Sa ibang developer, talagang nagbabayad ka sa common area ng property tax. Dito sa SMDC, parang wala na. Tapos, one more dito sa SMDC, wala nang turnover fees. Siyempre, merong other fees. Pero doon sa ibang developer, meron pa silang turnover fees. Aside dun
other fees, yung for example, doon sa turnover fees na yun, di ba dapat, ano na yun siya? Included na, for example, yung pagpapakabit ng kuryente tsaka tubig, i-charge pa sa'yo yun. Tapos meron ka pang joining fees, which is nakakapagtaka, which is wala yun sa SMDC. Yun lang ang na-compare kong difference. So, syempre, marami ring mga negative feedback na sinasabi nila about SMDC, pero nako-compare ko lang yung difference ng ibang developer. Hindi siya yung parang, kung ito na yung binayaran mo, ito na yun, wala na mga extra charges, kumbaga. So, yun lang ang kagandahan. So, yung SMDC para sa akin. Kasi, syempre, hindi lang naman sa SMDC yung properties, is may mga iba pa na mga sa ibang developer. So, syempre, iba-iba naman tayo ng opinion. Pero, yun lang din ang napansin ko. By the way, ito lang yun. Tapos, yung contract to sell. Tapos, yung ano ba yun? Kasi last time, ito rin yun yung mga, yung estimated delivery, tapos yung naka-notarize. Ayun. So, yun lang. Bye-bye!